ang Method Hour para sa ating panel discussion kung saan kapiling po natin ngayong gabi ang apat sa mga respetadong head teachers sa apat na paaralang sekundarya dito sa lungsod ng Cabanatuan. Maliban po dyan, ay kapiling din natin ngayon ang ating guest anchor. Dati na po natin siyang nakakasama at ngayon nagbabalik si Senator Samson. Magandang gabi, Jane, at sa lahat ng ating mga tagapanood dito sa DepEd Hour. Atin na pong ipapakilala ang ating mga guest ngayong gabi. Una na po dyan si Sir Bien Montevergen, HT3 ng Camteño National High School. Sir, good evening po. Nasa iyo po. Okay. Magandang gabi. Isang napakalaking pribileyo at kasiyahan sa akin na namaanyahan nyo dito sa inyong programa, DepEd Hour, at ng WJJ. Pwede bang bumati? Yes, sir. Binabati ko ang kaisa-isa kong kabiyak na si Melody Montevergen at ang aking dalawang anak na si Melvin at si Andrew. Binabati ko rin ang aking masipag at mabait at magandang punong guro na si Dr. Mary Jane Pascual Santos. Maging aking mga kasamahan sa Camteño National High School, binabati ko silang lahat. At maging ang aming kapitan ng aming barangay, si Oda Pascual, at ang kanyang sekretarya na si Ate Linda. Binabati ko rin yung aking mga kapatid at ang aking mga hinipag. At ganoon din ang mga kapatiran ko sa simbahan. Siya po si Sir Bien Montevergen, HT1 po ng Camteño National High School. Kasama rin po natin ngayong gabi si Sir Cesar Legaspi, HT3 naman po ng Marciano del Rosario Memorial National High School. Good evening, sir. Good evening. Good evening sa aking mga kasama dito sa live panel discussion. Katulad po ni Sir Bien, magandang gabi rin sa aking principal na si Ma'am Esther at sa aking kabiyak na si Ma'am Marife. Magandang gabi po. Ang atin naman pong pangatlong guest ay si Ma'am Julie Pineda, HT1 ng Honorato C. Perez Sr. Memorial Science High School. Good evening, Ma'am. Good evening sa iyo, Sir, at sa lahat sa mga kasama ko ngayon dito sa JJ. Of course, it's an honor to be back here in JJ at makasama sa discussions. Now, I want to greet good evening sa aking mga kasamahan sa Science High School. Ganoon din sa aking hands, na principal, Mr. Alberto Montino Santos. Ganoon din sa aking pamilya, sa aking mga anak, John, Levin, and Alwin, at sa aking better half, Fernando Pineda. Magandang gabi sa inyong lahat. Kasama rin po natin ngayon ang HT1 or HT3, ayan, ng San Jose National High School, si Sir Ever Samson. Kilala mo ba to, Sir? Parang kilala ko, Ma'am. Ayan, Sir, good evening po. Magandang gabi rin po sa inyong lahat dito kay Ma'am Jane at saka dun sa parang namumukhaan ko nga din itong parang sa Melody Samson na ito. Magandang gabi sa inyong dalawa, magandang gabi sa lahat ng tagapakinig at saka tagapanood ng Radio Vision ng DWJJ at saka ng kasabay simulcast with Channel 16. Narito po ako sa pangalan ng San Jose National High School sa pamumuno ng aming masipag na principal si Madam Rosario S. Soriano at yung aking kabalikat doon na head teacher din si Miss Marisa Soriano at yung 70 strong na faculty member and staff ng San Jose National High School. Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Ayan. Alam mo saan kanina yung intro natin, no? Sabi ko, kasama natin ngayon ang apat sa mga respetadong head teachers. Nasabi ko yan kasi tatlo sa mga head teachers natin na kasama ngayon ay talagang nakasama ko at personally ay nasabi ko talagang magaganda yung kanilang track record. Kaya yun ang sinasabi. Kay Sir Montevergen naman, base naman doon sa mga naririnig ko din, talagang maganda rin yung feedback sa kanya. Kaya yung pag sinabi kong respetado talagang
honest to goodness. Sabi nga. Ayan. At siguradong sa kanila, makakapulot tayo ng mga magagandang tips. Parang leadership tips Oh, no, yes. kung paano natin magandang mapapatakbo yung mga paaralan dito sa Dibisyon ng Kabanatuan. Ayan. At yan nga po ang dahilan kung bakit sila po ang kapiling natin ngayon para bigyan tayo ng mga mahalagang impormasyon at guide para sa ating professional growth. Ayan. Particularly sa mga teachers. So, umpisahan na natin yung ating Panel discussion Yes. no, ano, para sa ngayong gabi. Unahin po natin si Sir Bien Montevergen. So, Sir, para po sa inyo, ano po yung mga tips, yung mga techniques, yung mga ginagawa nyo para maging maayos, maging nasa order, yun pong pamamahala natin bilang head teacher dun po sa inyong school? Maraming salamat. Para sa akin ay ginagawa ko yung kung ano yung sinabi sa akin ng aking punong guro. At pagka sinabi niyang gawin mo ito sa ganitong oras, kailangan tapusin ko sa ganitong oras. At kung ano naman ang mga makakabuti pa kahit hindi niya iutos, sinasabi ko sa kanya, ma'am, pwede bang gawin ko yon? Para sa palagay ko mukhang mas makakatulong. O pagka inapproval niya, so kasi siya kasi ang kailangan malaman niya kung ano man ang iyong nasa isip. Pero kailangan din mo kasi mag-suggest ka. At ang isa pa, ipakita mo talaga na makakatulong ka sa school, hindi makaka-perisyo. Sir, follow-up question, ano po, sa'yo nagsasuggest po kayo kung mayroong palagay nyo ay mas makakatulong pa. What if po, na-encounter nyo na po ba na minsan na parang yung isang program or decision making na isinagawa po ng ating head ay parang hindi favorable doon sa nakararami? Paano nyo po yun hinahandle yung ganun pong sitwasyon? Or meron po bang instance na Halimbawa, nag-suggest ka, sa palagay mo maganda yon pero hindi napakuran ng ganun. I mean, sa palagay niyo po, may mas maganda pong na. Okay, no, doon lang sa may sitwasyon ganun, hindi naman masama na at least nakikita ng isang katuwaan din kasi sa principal na nagsasuggest ka ng mga bagay-bagay. Kasi kung parati ka na lang nakatingin o kung humihingi, para bang sa may magulang, kung parati ka na lang hingi ng hingi, makakainisan ka lang din yun. So, kailangan din na mag-isip ka ng mga bagay-bagay para naman na makatulong ka. Kasi merong alam si Juan na hindi alam ni Pedro, di ba? So, kailangan mayroon kang ma-suggest na sa palagay maganda. Pero kung sakasakali naman na hindi mapaboran at hindi naman na hindi pumayag siya, kailangan tanggapin mo yun bilang head teacher kasi siya ang boss mo. Ayan. Si Sir Cesar po ay, if I'm not mistaken, sir, 18 years kayong teacher 1 po ba? Bago kayo naging EST, ano po? Sir, yun po ba ay pinlano nyo? Talaga po bang kasama yun sa or talagang hindi nyo po hinangad agad na ma-promote? Bali yung 18 years, nasa ika-18 years ako ngayon. So, parang technically, parang mga 17 lang naman. Yes. Parang ganon yung nangyari. Although, hindi ko naman sasabihin na hindi ko ginusto na ma-promote. Pero, at the time being na ako ay hindi gumagalaw, nandun naman yung contentment eh. So, dumating lang doon sa point na parang nakikita ko na yung mga dati kong kasamahan, nandun na sila. So, nag-aspire ako na ma-transfer pero na magkaroon ng movement o pag-grow sa career. Pero, hindi ko siya inalaw na sa HT. Nung ako yung mag-transfer, master teacher talaga ang target ko nung ako ay magpa-transfer sa Pamaldan. It so happened na may mga vacancy nung time na yun. Dahil na rin sa, siguro, sa suporta ni Mrs. Sarangaya, inano niya na mag-apply ako. It's about time na
ma-explore ko yung side ng pagiging administrador. Siguro, doon siya nauwi. Siguro sir, naging factor din kung bakit hindi kayo agad nagkaroon ng, paano ba to, ng way na mataas. Kasi nakatandang school kayo sir, then nauwi kayo ngayon sa Marciano. Oo, bali 10 years ako sa Cantinio, tapos mahigit 7 taon sa Science High School. Tapos nung nasa Science High School ako, nag-try din ako sa college. Siguro yun yung, kumbaga, naging kampante ko, comfort zone yung paglipat ko sa Sci-High dahil merong ibang pinagkakaabalahan. Hindi ko masyadong napagtuunan yung point na hinog na pala, pwede na rin namang lumipat sa ibang level. Parang gano'n. Tatlong schools. So, ano po ba yung pwede nyo ma-compare doon sa mga principal na pinagdaanan nyo? Not necessarily yung parang pros and cons doon sa pagiging principal nila. Yung comparison, yung parang ano lang yung mapupulot nyo sa kanila na, now that I am a head teacher na or soon maging principal, ano yung pwede nyo makuha sa kanila? Definitely, yung may mapupulot, sigurado meron eh. Pero yung to compare din, parang hindi rin naman kasi bawat isa ay kumilos dun sa panahon niya at dun sa sitwasyon niya. So, ibig sabihin, magkakaibang challenges, iba't iba rin yung makikita mong galaw nila sa pagtugon dun sa challenges, dun sa sitwasyon at panahon nila. Pero one thing for sure, lahat nung 6 na yun, nakita ko na mahal nila yung trabaho nila at mahal nila yung mga bata na nando sa eskwelahan. At siguro kung mabibigyan din ng pagkakataon na maging Sunday, maging malagay din kami sa posisyon na yun, yun yung isang bagay na masasabi ko na pwedeng pulutin. Tulad nga ng sinabi ni Sir Legaspi, meron silang kanya-kanyang pamamaraan sa kanilang pamamahala na dapat mapulot din namin, bagamat may mga bagay rin na kaming napapansin sa kanila na hindi dapat namin pulutin. Pero tulad ng sinabi niya, mas maganda yung naka-experience ka ng maraming ka naging amo o marami ka naging principal. Kasi pagka marami ka naging principal, andun yung pakikisama, andun yung pakikisalamuha mo sa kanila. Kung paano mo sila pakikisamahan. Upang sa ganun, kapag ikaw ay naging principal din, maisasagawa mo yung mga gandang bagay na nakita mo sa kanila. Kung napapansin mo sa sa dalawang guest natin, si Sir Legaspi and Sir Ibrahim, inaalam natin muna yung background, at talagang hindi ganun kadali na narating nila kung asan sila ngayon. Alamin naman natin ngayon kay Ma'am Julie kung paano, ilang taon kayo Ma'am sa servisyo bago po nag-ESP? Medyo matagal na rin ako sa service, public service, as classroom teacher. Bago ako naging HT1, 19 years, almost 19 years ako sa Science High School. At ngayon yata Ma'am, halos dalawa na lang kayo natitira head teacher sa Science High School dahil po na-delegate sa dalawang schools, yung dalawa sa mga Na-deploy sa elementary level yung dalawa. Yes, Jane. Si Ma'am Jonah na detailed
sa Samon at si Mang Kabual sa Codillo, kung hindi ako nagkakamali. So, okay naman. So ngayon, dalawa kayo sa pinakapunong abala. Kasi usually po yung head teacher sila yung ano, di ba? Yung mas inaasahan ng principal sa mga gawain ano po. Paano, hindi naman po ba natin? Meron po bang teaching load? Meron pa rin kayo teaching load, ha? Yes. Kasi nga, itinuloy ko yung before na ma-promote ako as head teacher 1, advisor ako ng, meron ako isang hawak na section, grade 7 advisor. And at the same time, meron akong shall we say, extra assignment na being the advisor of the Envirex. And then, may 3 load. Yun, itinuloy ko yun. So, HT1 plus advisor ng newspaper and then class advisor. Hindi po kayo nahihirapan dun sa gano'n? Siyempre, mahirap pagsabayan yung being an advisor ng dalawang importanteng organization and at the same time, HT ka pa. So, doon sa dalawang organizations, ang kliyente mo bale ay mga estudyante. Being an administrator, teachers naman yung kailangan i-supervise. So, hindi ko masasabing madali at medyo mahirap na pagsabayin yun. Pero, of course, we don't say no to work. Talagang ganun eh. Kailangan gampanan ng lahat kung ano yung mga obligasyon bilang advisor, class advisor, bilang newspaper advisor, at bilang administrator. Okay, para naman kay yung parang kakilala ko, para kay Sir Ever naman. So in a span of 3 years from teacher 1, tama ba? Tapos ngayon na nga head teacher 3. So paano ba yung mga ginawa niyo doon? At sa ganong kabilis, sa ganong kaikling span, ay na-promote kayo, naging ganong kataas yung posisyon niyo sa ngayon? Actually, Sem na kakilala. Palagay ko magiging familiar na ako sa'yo na. Sige, Sem. First name basis na ngayon ang tawagan natin. In a span of 4 years lang po ang nangyari sa akin. Napunta ako sa, actually ganito yun, 9 na taon ako na naging teacher sa, classroom teacher sa division ng Nueva Ecija. Nag-resign ako doon noong 2003. Tapos nung bumalik ulit ako sa teaching, dito na lang 2009, dito nga ako pinalad na mapunta sa San Jose National High School. Bali, in a span of 2 years lang, ako naging head teacher 1, tapos subsequently, after a year, naging na-promote na head teacher 3. Ang biro ko nga, ako yung na-frame up lang dun sa mga pangyayari na yun dahil yun nga mabilis. Pero mahirap kasi nga na, sabi nga, di ba, ang hirap, sabi nung colloquial na buhang bibig natin mga Pilipino, mahirap buhatin yung sarili mo, bangko, dahil daw may bubble gum. Malalaman na lahat na dumitin na rin yung pantalon. Siguro, na-frame up ako dahil baka one way of giving ng incentive, siguro, ng reward dun sa aking ini-exert na effort dun sa mga ipinagagawa. Dahil ipipick ko yung thread na nabanggit ni Ma'am Julie, we don't say no to work. Kanina nga, na-inventaryo ni Ma'am Julie yung kanyang ginagawa. Talaga namang, you won't believe the challenge. Pero ako, I'm going to believe the challenge at saka kumbaga nga dun sa, alam niyo ba, pagalingan ng lolo. Pakikipagpagalingan ako ng lolo. Nung isang taon, nung isang school year, head teacher 1 ako nun, mayroon din akong hawak nun, na dorm section pa nga eh. Oo nga at hindi regular na buong weekdays may pasok ng mga yan. Pero isang buong section pa yun, ang extra challenge doon, sila yung mga sardos, yung students at risk of dropping out. Kaya iba yung tutok na gagawin ko ron. Ako yung advisor nun. Isang regular na section din yun. Kaya lang, minimit lang sila 3 times a week. Tapos at the same time, ako rin yung school paper advisor. Ako yung property custodian. Tapos ako yung de facto na ICT coordinator. Kaya ako man hanggang ngayon, aaminin ko sa inyo totoo, hindi ko alam paano
I went through nang walang masyadong maraming sugat noong March 2013. Bali nung isang ganito, nung isang closing. Yun lang din, sabi niyo, tingnan niyo naman itong kakilala ko siya, di ba? Itong kakilala ko na ito, tinanong ko naman siya simpleng tanong. Parang ang daming sinabi pero hindi pa niya sinasagot ng diretsyo. Siguro umabot ako doon dahil nga baka nakita ng mga nakatataas na mukhang okay yung ginagawa nitong isang tuwa. Sige nga, medyo bigyan pa natin siya ng dagdag content, medyo mataas sa posisyon para mabigyan pa natin siya ng mas maraming gagawin. Sige po, hanggat nakakaya pa naman niya yung work, sabi niya ng Julie, we are going to welcome it. Open, with open arms. So, yan po yung unang bahagi natin talakayan. Pansinin mo, Sam, umpisa pa lang ng ating katanang, dami na nating napulot na aral sa kanya. Siguradong mamaya-maya po sa pagbabalik po ng ating panel discussion, mas marami pa pong mga aral ang ating matututunan mula po sa ating mga bisita.